Sorry na, boo. Ay, eko pala. See you mamaya, sabi ko. At lumaki ang ngiti ko sa labi. Hindi kita pinilit Natatawa kong sabi. Sus, pilit na pilit pa nga kasi. Jericho hissed. Tinignan niya ako ng isang sulyap. Bago pa harurutin ang sasakyan niya, halos mapunit ang labi ko sa laki ng ngiti ko. Muntik na ako mapasayaw sa paglalakad papasok ng shop. Nang makita ko si Ange na inaayos ng ilang painting, ay nagtatakbo ako papunta sa kanya. Ange! Napatuloy si Angie sa biglaan kong pagsulpot. Good news, master! Napatili ako at napatuloy sa kanyang harapan. Ang hyper mo ngayon, Kenny Winnie. Ang taas ng... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang yakapin ko siya ng sobrang higpit. Sandali nga kasi. Malalagutan ako ng hininga na yan sa'yo Ano bang nangyari? Punot noon na yung tanong. Kinuwento ko ang nangyari sa araw ko ngayon na lumabas kami ni Jericho. Na kumain kami ng sabay sa isang resto. Na sumali kami sa isang couple game. Hindi ko maiwasang magkaroon pa ng movement habang nagkakwento sa kanya. Punot noon naman siya sa pagtango. Kinuwento ko rin ang first time ko siyang nakitang tumawa hanggang sa namumula na ang kanyang tenga. Pero bigla na lamang ito naghikab. Grabe talaga tong si Angie. Hay nako kasi. Sasigaw mo naman kanina Kala ko, may nangyari na sa inyo. Kumain lang pala naman kayo sa labas. My goodness. Aniya sabay simangot. Naghigap pa ulit siya sa harapan ko. Sus, peking hikab naman iyon. Alam ko namang deep inside, masaya rin siya para sa akin. Ano ka ba, Angie? Big deal na yun, no? Di ba dati nga halos, hindi kami nagkikita. Tapos, hindi niya ako kinakausap. At least ngayon, kahit naiinis siya sa akin, pinapansin pa rin niya ako. May improvement na, no? Saka ikaw naman na nagsabi sa akin, di ba? I said to her, exactly. It's my idea. I'm so great, right? Ngumiti si Angie sa narinig. She pouted her lips proudly. Mabuti na lang talaga at andiyan ka palagi para sa akin. Dinunggol ko ang kanyang balikat. Iyakapin ko sana siya, pero nagsalita siyang muli. Chill, Teeny Winnie. Inayos niya ang damit. Dahil gusot-gusot na to sa kaninang pagyakap ko sa kanya. So, anong plano mo? Tanong niya. So ayun nga, Ange. Magdi-dinner siya mamaya sa bahay. Magagamit ko ng pinag-aralan ko, no? Hindi lang alam ni Jericho na ginawa ko ang lahat ng iyon para sa kanya. Lahat ng pinag-aralan ko para lang maging mabuting may bahay. Iyon lang. Tumaas ang kanang kilay ni Angie. Walang kwenta yan. Ito talagang si Angie. Nasa nature na niya ang pagiging bitchy. Ano? Itutuloy ko pa rin ba ang pagsuot ko ng sexy lingerie? Tapos, yung step sa tinuro mo, I asked her. Kumunot ang noo ko nang umisi si Angie at umiling-iling. Mukhang pinipigilan lamang niya ang pagtawa. Not yet, Teeny Winnie. Sa tingin ko, hindi pa handa si Jericho dyan. I guess, kailangan mo muna. Huminto siyang saglit at nag-isip. Magpa-impress. Pagkapatuloy pa niya. Magpa-impress? Taka akong tanong. Well, kailangan makita ka niya on a different light. Hindi lang bilang isang heiress ng kumpanya na ipinakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa ngayon ang alam ko, napilitan lamang siyang pakasalan ako. Pero mas malaki ang percent na ayaw ni Jericho sa kasal na nangyari. May porsyento sa akin na gusto rin naman niya ang nangyari. Alay kasi. Inakbayan ako ni Angie. Girl, show him what you can do and he'll definitely fall for you. I looked at Angie and gave her a small smile. Yes, of course. Maaga ako umuwi para mag-prepare ng dinner. Nag-aral ako magluto ng different cuisine para lamang kay Jericho. Kaya naman, confident ako na mapa-impress ko siya rito.
Nagpalitan din ako ng another flowy dress na up to the knees. Nasanay na lang ako. Lagi naka-jeans. Saka ang hirap din naman kasi minsan kung mag-iisip ka kung anong i-combine mo sa jeans na top. Maya-maya pa nakarinig ako ng engine ng sasakyan. Tiyak, yung BMW ni Jericho. Nagmamadali kong inalis ang apron sa akin. Tumingin sa salamin. Sandali na mapadaan ako sa sala hanggang sa makarating ako sa harap ng pintuan. Masaya kong binuksan ito dahil alam ko si Jericho ang bubungad sa akin. Hi, Boo. Napahinto ko nung mapakunot noo ang kanyang noo. Mabilis akong bumawi. Hi, Echo. Kumusta ang work? Napagod ka ba ng gusto? Sakto. Tapos ay niluto ko, I said, and beamed. Kinuha ko ang kanyang dalang bag. Nagsalubong naman ang kanyang kilay sa action ko. Ako ang magdadala nito. Patuloy ko. Nagtataka siyang nakatayo at hindi pa rin pumapasok sa loob ng bahay. Lumapit pa ako sa kanya hanggang sa tatanggalin ko na sana ang kanyang necktie. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Okay, Echo is holding my hand. How sweet. Ako na, aniya. Binaba ang kamay ko. Kinuha niya ang bag sa aking kamay. Pero sadahan ko ang gwapong mukha ni Jericho. Sobrang gwapo talaga nito. Nasa bandang ilong pa lang ako ng pagtingin nang bigla siyang kumilos at pumasok sa loob ng bahay. Nilagpasan niya ako hanggang sa papaakyat na siya sa second floor. Bumaba ka na. Pagkatapos mo magbihis ha? Nakahanda na ang dinner. Napahinto si Jericho sa sigaw ko. Pero hindi siya lumingon sa akin. Naglakad na lang itong muli. Sinundan ng mata ko ang kilos ni Jericho hanggang sa makakita siya at makapasok sa guest room. Na naman. Pumunta na akong kusina. Nilabas ko na ang lasagna sa oven. Then pati ang salad at garlic bread. Sana magustuhan niya ito. Tinignan ko na rin ang table. Okay na ang candles. Okay na rin ang flowers. Maayos ang lahat. Nothing is out of place. Si Echo na lang ang kulang. Umupo na ako at hinintay siyang bumaba. Sana talaga bumaba na si Echo kasi lumalamig na ang pagkain. Naku, Echo, kapag nagpalusutan naman siya at may meeting, hay nako. Tumayo ako at pupuntahan na sana siya sa kanyang kwarto. Ang biglang pagharap ko ay nasa likuran ko na pala siya. Jericho, na ka pa ba dyan? My eyes widened with shock. Pero nawala ka agad na mapagmasdan ko siya. Nakapagpalita siya into black-fitted V-neck shirt and sweat pants. How lovely. Kahit na hindi pa piniflex si Echo ang kanyang braso. Grabe ng forearm niya. Parang laging tense. Sobrang fit ni Echo. Grabe. Ako na. Ako na talaga. Not really. Narinig kong sabi niya nang ibaba ko ang tingin sa floor. Na makumpose ko ang aking sarili, ay tinignan ko muli si Jericho. Pero nakakunot na naman ang kanyang noo. Nagaya ko tuloy. Tumasang sa niyang kilay. He was about to say something, but I spoke. Tara, kain na tayo. Ayaw ko sa kanya at hinila ko siya. Pinaupo ko siya sa chair, nakatapatang sa akin. Nilagyan ko siya ng food sa plate. Salita ako ng salita about sa history ng pagkatuto kong magluto. Mga ganon. Nagpapa-impress nga, diba? Alam mo, Echo, magaling talaga ako magluto eh. Kahit anong cuisine, kaya kong gawin. Tapos, marunong din akong kumanta. Sumayo ng ballet, mag-cross-stitch, gardening, tsaka tumugtog ng piano, gitara at violin. Tapos, kahit isang beses ko lamang nakita, kaya ko na agad ipinta. Wala akong masyadong alam sa sports, pero lagi naman ako muse o kasali sa cheerleading, kaya medyo may alam pa rin ako. All this time, nakatingin lamang siya sa akin habang nakakunot ang noo. Nang matapos ako sa pagsasalita, napansin ko, hindi pa niya nagagalaw ang kanyang pagkain. Kain ka na.
Nginitian ko siya. Tumingin naman siya sa kanyang plato na nag-aalangan kung kakainin ba niya ang aking inihain. Buti na lang, nagsimula na siyang sumubo. Kasi kung hindi niya kakainin, sayang naman ang effort. Salad, then lasagna, then bread. Buti naman, subo siya ng subo. Paubos na nilagay ko sa kanyang plate. Ano, masarap ba? Masarap, di ba? I asked him. Titig na titig ako kay Jericho para lamang sa kanyang reaksyon. Naubos na nga niya ang nilagay ko sa kanyang plato. Binaba na rin niya ang tinidor na kanyang hawak. Maalat. I received one word from him. Maalat. His verdict. Wow, maalat. Paanong maalat? Kung natikman ko naman at maayos naman ang lasa nito. Maalat? Anong taste buds ba mayroon itong si Jericho? O baka namali lamang ako ng tikim kanina? Hindi pwede. Tinikman ko ang niluto ko. Maalat. Ngumuya ako. Hindi naman maalat. Pero masarap naman. Tama lamang ang lasa. Pero naubos mo. Sabi ko, sabay kunot ang kilay. Tinignan ko ang mukha ni Echo. Pagkalunok ko ng kinain ko. Pero, nag-ibos naman siya ng tingin sa akin. Pinagtyagaan ko lang. Sabi pa nito. Siguradong iba lang siguro ang taste buds nitong si Jericho. Napabuntong hininga na lang ako. Ang hirap pa namang i-impress. I whispered. And bit my bottom lip. Ano bang maling ingredient ang nilagay ko? Tama naman ang lahat. Impress? I heard Jericho speak. Nilingon ko siya. His lips were about to curve. Nagpapa-impress ka sa akin? I pouted my lips and nodded. Mabilis ako umiwas sa mapagtanto ko. Tumango ako sa kanya. I am embarrassed. Gusto ko nang takpan ang mukha ko sa ginawa ko. Tinignan ko si Jericho na ngayon ay nakangiti na para bang naaasar na hindi ko maintindihan. My forehead furrowed. Jericho cleared his throat. Sinuklay naman niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Alam mo, he started. Pinigilan niya ang mapangiti. Siguro kung kumain ka ng madaming sili o kumanta sa gitna ng kalsada o tumalon sa building, baka doon pa lang ako mai-impress, he added. Tinaas niya ang kanyang plato at tumingin ng second serving. Nilagyan ko pa ulit ng lasagna ang kanyang plate habang tumatango. Pinapagtyagaan ko lang. Wala na kasing ibang pagkain. Mabilis siyang sabi, Sus Echo, oo na lang. Kinabukasan, naghanda talaga ako na mabuti. Kinausap ko si Bessie sa plano ko para ma-impress sa akin si Jericho. Inayos ko ang lahat ng kanyang gagamitin para maging tuloy-tuloy na ang gagawin ko. Humanda ka, Jericho. Tingnan lang natin kung hindi ka pa ma-impress. Gusto ko rin patunayan kay Jericho na kaya kong gawin yung mga sinabi niya na hindi ako sumusuko sa maliliit na bagay na to. Hello, Bessie. Ready ka na ba? Si Bessie ang bahala dito since nag-usap na kami. Alam na niya ang gagawin. Yes, Miss Cassie. Ipapalabas na po siya on your mark. Sagot niya sa phone. I nodded. Okay, sige. In 30 seconds, ipalabas mo na, okay? Biglang dumali ang kaba sa aking sistema. Oh my cheeseburgers! I can do this! Para kay Echo na naghahamon. Akala niya ha? Okay, Miss Cassie. Thanks, Bessie. Binaba ko na ang phone. Ayos ng lahat. Let the game begins. Ladies and gentlemen, simulan na natin ang silly eating contest. Sabi ng MC. Sigawan na ang mga tao dito sa plaza. Sumali talaga ako dito dahil titelevise ang contest na to. Nasa meeting pa naman ngayon si Jericho. Pero nakiusap naman ako kay Bessie na kung pwede, kahit sandali lang, ipalabas ang showing nito sa projector sa kanilang meeting. Sinabi rin ni Bessie na minor meeting lamang iyon.
Kaya hindi ko masyado makakagulo ng matagal. Siguro aakalain ni Echo na another business presentation ang ipapalabas. At surprise talaga siya pag nakita niya ako. Siyempre, alam ko, mayroon sa akin na nakakunot na naman ang noo pagkatapos nito. But no, it will never turn me down. I play to win and impress him, ha? Simulan na natin ang kainan. Sigaw ng MC. Scream roared everywhere. Nagsimula na sa pagkain ng sili. Ang mga contestants, kumain na rin ako ng sili. Kain lang ako ng kain. Minsan, tumitingin ako sa camera at ngumingiti. Kahit naluluha na ako sa sobrang anghang. Sigurado ako, napapanood ako ni Echo. Pati na rin ang iba pa niyang kamiting. Bahala na. Ang mahalaga ay ma-impress ko siya. Sa wakas, ay natapos din ang contest. Kahit hindi ako nanalo, okay na rin siguro. Hindi ko na kasi kayang kumain ng sili. Ang pula na ng dila ko. Kaya kahit anong inom ko ng tubig. Parang hindi naman nawawala ang anghang. May phone rang. Sakto, si Bessie ang tumatawag. Hello, Bessie. Miss Cassie, gulat na gulat si boss. Halos hindi siya makagalaw kanina. Makita ka niya sa screen. Halata sa boses ni Bessie ang galak. Napakagat ako ng labi. Sa pagpipigil ang aking ngiti. Ganon ba? Nakangiti na ako. Na-impress ko na siguro siya. Dahil hindi siya makapagsalita. Ha, Jericho. Kaya lang, lumabas bigla sa meeting. Nagalit yata. Bumaba ang balikat ko. Kumabog ang aking dibdib sa narinig ko kay Bessie. Hindi yan, Bessie. Sure ako dyan. Napalunok ako sa sinabi ko. I shook my head. Bahala na. Ayos na ba yung para sa mamaya? Yes, Miss Cassie. Excited nga din sina Paul, Ray, at iba pang kaopisina ni boss. Ito pa, isa pang bahala na. Bahala na kung ano mangyari. Kung ano magiging reaksyon ni Jericho. Bahala na. Basta magawa ko to. Sige, okay. Papunta na ako dyan. Bessie, salamat ha. Binaba ko na ang tawag. Napangiti ako. Kahit sobra na ang kabog ng aking dibdib sa kaba. Nung makarating ako sa labas ng building, Echo, ilang beses akong umiling. Tumingin ako sa likod ko at mga kasama ko ang mga korpisina niya sa gagawin ko. Sila ang backup at kabanda ko ngayon. May magigitara, drums, keyboard, pati mga sasayaw mayroon. Ako sa gitna lang, may hawak ng microphone. Pinagkakaguluhan na rin kami ng iba pang mga taong napapadaan. Lahat yata lumalabas ang galing sa building, nakikiisyoso kung anong meron. Ang daming nanonood ng mga lawyers na galing sa firm ni Jericho. Hindi naman illegal ang pagkanta sa gitna ng kalsada, no? Sumanyas na si Bessie. Palabas na raw si Jericho. Nag-okay sign na rin ako sa mga kasama ko. Nagsimula na silang tumugtog. Kumanda na ako para kumanta. Pinili ko ang kanta ng parokya ni Edgar na Harana. Tamang-tama kasi. Saktong pagkanta ko, lumabas si Jericho ng building. Malayo pa lang, kita ko ng pagkunot ang kanyang noo. Nagtataka siguro kung bakit ang daming tao. Pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Papunta sa pesto namin. Nalaki na lang bigla ang kanyang mata. Makita niya ako at mga kaopisina niya sa likod ko. Patuloy pa rin ako sa pagkanta. Nginitaan ko siya. Nakatingin lamang siya sa akin. Nakatayo lang at hindi gumagalaw. Feel ko ang pagkanta. Tinaas-taas ko pa ang aking kamay. Sakto lang naman ang boses ko. Hindi pangit. At hindi rin naman sobrang ganda. Pero okay na rin. At least. Napansin siguro ng mga tao na kay Echo ako nakatingin. Kaya parang nahawi ang mga tao kung saan siya naroon. Naglakad ako papalapit kay Echo. Nagsigawan na ang mga tao sa aking paligid. Ang iba, inaasar si Echo.
Ang iba, tinutokso kaming dalawa. Siguro after this, ay alam na ng buong law firm na ako ang babaeng pinakasalan niya. Na makapunta ako sa kanyang harapan, bigla siya nagsalita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? He snapped. His jaw moved back and forth. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung na-impress siya o nagalit sa akin dahil mumula ang kanyang tenga. Bahala na nga, diba? Magawa ko lang lahat ang sinabi ni Cherry ko sa akin. Okay na. Bahala na. Nginitian ko lang siya at kinindatan. Nagulat siya kasi biglang bumilis ang kurap ng kanyang mata. Na-realize yata ng mga tao nung tapos ang performance ko. Kaya nagtilian na sila. Ang mga lalaki, todo kantsaw. Naramdaman ko, dudumugin na kami any moment. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon para tumakbo, papasok sa building. Naiwan si Eko na nakatayo doon at nagtataka. Tinignan akong palayo. Isa na lang, matatapos na. Nagawa ko ng dalawang sinabi ni Jericho para ma-impress ko siya. Isa na lang ito at matatapos na. Matatapos na ang kahihiyan ko. Sumakay na ako ng elevator. For sure, nasa tuktukan si Bessie ng building. Pinag-usapan na kasi namin to. At kahit nung una, gusto niya akong pigilan. Napilit ko pa rin siyang pumayag. Kakapasok ko pala ng rooftop nang pinatunog ni Bessie ang trumpet. As expected, nagtingalaan ng mga tao sa kalsada sa ibaba. Kumadami ang nanonood sa performance ko. Mas lalong dumami ang tao nakatingin sa akin ngayon. Ang ibang sasakyan ay tumigil para manood. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Narinig ko sabi ni Bessie at ilagay ang safety belts para sa gagawin ko. Ginintaan ko lang siya at tumango ako. Ni-spread ko ang arms ko at nag-inhale-exhale. Grabe, ang hangin pala rito. Malubog na rin ang araw kasi, kaya ang ganda ng view. Lumapit pa ako sa may edge ng building. Ang taas pala talaga rito. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at any moment now, tatalo na ako. Sandali! Nababaliw ka na ba? Cassandra, I heard. Echo shouted. Binuksan ko ang mga mata ko. May hawak siyang megaphone. Saan niya nakuha iyon? Teka, bakit may mga pulis doon? Ang dami na rin tao. Sobra. Ang liliit. Hindi ko naman kinikilos sa baba. Cassandra, huwag kang tatalon. Kung hindi, lagot ka sa akin. Echo shouted again. May gamit siyang megaphone. Sumigaw din ako para marinig niya. Last na to, pag di ka pa na-impress. Lalo nagkagulo ang mga tao. Yung ibang pulis, papasok na ng building. May ilang sumisigaw na sobrang nagkakagulo na sa ibaba. Oo na, hangang-hanga na ako sa'yo. Ang galing mo rin magluto. Kumain ng sili, kumanta. Kaya kasi, huwag ka nang tumalo ng building. Please. Kahit na umamin pa si Jericho, kailangan, gawin ko pa rin to. Last na to. Narinig ko. Nakapasok na rin ang mga pulis dito sa rooftop. Sigurado akong pipigilan pa rin nila ako na tumalon. Sumigaw muna ako at pagkatapos ay pumikit. Bubu, para sa'yo to. Then, I jumped. First time ko mag-bungee jumping.